Breadwinner ka ba? Alam mo ba na may masamang epekto yan sa'yo at sa buhay mo? Kaya tapusin mo ang video na to kung isa kang breadwinner sa pamilya, malalaman mo yung masamang epekto nito sa buhay mo at para din magising ka sa katotohanan kung ano nga ba talaga ang masamang epekto kung nag-iisa kang breadwinner o nag-iisang tagapagtaguyod sa pamilya, lalo na kung yung pamilya mo ay lumalaki na. Kung ngayon mo lang ako nakita, ako si Ricky Barbacciano. 5 taon ng negosyante. Pero bago yan, ikukwento ko muna sa inyo. Nung naisipan kong mag-abroad, nung 2013 hanggang 2016 sa Taiwan, 3 taon ako doon. Nung nasa Taiwan ako, pinili kong maging winner. Hindi ko piniling maging breadwinner. Magkaiba po yun. Binata pa ako noon. Pero ngayon, may asawa na ako, obligado ako maging winner. At dahil na-apply ko nga yung pagiging winner ko nung binata pa lang ako, ngayong may pamilya na ako at may 3 anak na, obligado ako maging winner sa pamilya ko. Kaya katulong ko yung asawa ko ngayon sa aming negosyo. Kaya financially, yung mga bagay na may kinalaman sa bayarin o sa mga bagay na pangangailangan ng pamilya namin ay nagagampanan namin dahil may katuwang ako sa aking negosyo financially. Kaya kung nag-iisa kang breadwinner ngayon, malamang sa malamang nahihirapan ka na. Kaya pag-uusapan natin kung nag-iisa kang breadwinner sa pamilya, may 6 na masamang epekto yan sa buhay mo. Una, lagi kang kapos. Na kung bakit ang sipag-sipag mo naman, lagi ka pa rin kapos. Kahit dinodoble mo na yung sipag mo, lagi ka pa rin kapos. Na kahit mag-overtime ka ng 12 oras, lagi ka pa rin kapos. Na kung minsan nga pati linggo ay pinapasukan mo pa, pero lagi ka pa rin kapos. Na kahit anong gawin mo, lagi kang kapos. Dahil ikaw nga lang yung isang breadwinner sa pamilya. Sa'yo nakaatang lahat ng obligasyon financially, kaya lagi kang kulang, lagi kang kapos. Na kahit sumuka ka ng dugo o tumambling-tambling ka sa pagtatrabaho, na kahit anong gawin mo, nagtataka ka, bakit lagi ka pa rin kapos? Kasi nga, nag-iisa ka lang na tumataguyod financially sa pamilya mo. Lalo na kung yung pamilya mo lumalaki na, talagang lagi kang kapos. Yan ang masamang epekto kung nag-iisa kang breadwinner sa pamilya, lagi kang kapos. Pangalawa, stress. Kung nag-iisa kang breadwinner sa pamilya, siguradong stress ka na. At yan ang kalaban mo kung isa kang breadwinner sa pamilya. Diyan pumapasok yung mga kalaban. Diyan pumapasok yung mga demonyo. Diyan pumapasok yung mga bulong ng demonyo na hindi mo na kaya yan. Diyan pumapasok yung mga demonyo sa utak mo na gumawa ng mga bagay na maaari makapagdulot sa'yo ng kapahamakan. Hindi mo na iisipin kung legal o illegal. Basta kumita ka ng pera dahil sa sobrang stress mo na, malamang sa malamang gusto mong masolusyonan ang mga problema mo financially dahil stress ka na nga, hindi mo na iisipin kung legal o illegal ba yung gagawin mong bagay. Basta kumita ka lang ng pera at masolusyonan yung problema mo at mawala na at mabawasan na yung stress mo sa buhay. Kaya yan ang masamang epekto kung nag-iisa kang breadwinner sa pamilya, stress ka na. Pangatlo, ang masamang epekto kung nag-iisa kang breadwinner sa pamilya, mapapabayaan mo yung sarili mong kalusugan na hindi mo na iniintindi yung kalusugan mo. Mas inuuna mo pa yung mga taong nasa paligid mo na konting ubo lang, konting sipon lang, natataranta ka na. Samantalang ikaw, yung ubo, sipon, kung sumasakit yung likod mo, binabaliwala mo lang yan. Parang wala lang sa'yo yung mga sakit na ganyan. Parang normal lang sa'yo yan. Kaya mapapabayaan mo yung sarili mong kalusugan. Na kung minsan may nagsasabi sa'yo na pumayat ka na, pero ikaw mismo hindi mo napapansin o hindi mo namamalayan na napapabayaan mo na yung katawan mo. Kaya babaliwalain mo lang yung sarili mong kalusugan. Dahil ang inuuna mo yung kalusugan ng pamilya mo. Na kung minsan kulang ka na sa tulog, 4 na oras lang yung tulog mo, pero okay lang sa'yo yun. Ang importante, makatulong ka financially sa pangangailangan ng pamilya mo. Kaya mapapabayaan mo yung sarili mong kalusugan. Pang-apat, kung nag-iisa kang breadwinner sa pamilya, tinuturuan mong maging tamad yung mga mahal mo sa buhay. Dahil nga ikaw yung inaasahan ng buong pamilya, nagiging tamad yung mga nasa paligid mo. Dahil ikaw nga yung inaasahan, financially, lahat-lahat ng gastusin sa bahay, ultimong kakainin na lang, sa'yo pa rin inaasa. Lalo na kung nasa hustong gulang na, hindi na mga bata, sa'yo pa rin inaasa dahil nasanay na sila, asahan ka. Kaya tinuturuan mo maging tamad yung mga taong nasa paligid mo dahil alam nila na ikaw lang yung kumikilos at sa'yo nakaatang lahat ng mga gastusin financially. Kaya nagiging tamad yung mga nasa paligid mo. Next, mapapabayaan mo yung sarili mong kaligayahan. Na kung bakit yung mga breadwinner, yung sarili nilang kaligayahan, napapabayaan nila. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga breadwinner sa pamilya, sila yung mga taong huli na makapag-asawa. Medyo may edad na kung makapag-asawa. Sa kasamang palad pa nga, halos tumatanda ng binata o tumatanda ng dalaga dahil sarili nilang kaligayahan ay napapabayaan na nila.
Ang importante yung kaligayahan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya yan ang masamang epekto kung nag-iisa kang breadwinner sa pamilya. Mapapabayaan mo yung sarili mong kaligayahan na kung minsan gusto mong mag-relax, gusto mong mag-unwind dahil nga ang nasa isip mo, yung pamilya mo, yung sarili mong kaligayahan na papabayaan mo na. Kung minsan nag-aya yung barkada mo o yung mga katrabaho mo na mag-beach, ikaw, hindi ka na sumasama dahil iniintindi mo lagi yung gastos at yung kaligayahan ng mga mahal mo sa buhay. Kaya yung sarili mong kaligayahan, napapabayaan mo na. Next, matututo kang magsinungaling. Na kahit hindi ka naman sinungaling, matututo ka talagang magsinungaling. Na kahit alam mo sa sarili mo na pagod ka na, alam mo sa sarili mo na hindi mo na kaya na nahihirapan ka na, ay natututo kang magsinungaling para lang hindi sila mag-alala o para lang hindi nila malaman na nahihirapan ka na dahil ikaw nga yung inaasahan ng pamilya. Dahil gusto mong iparamdam sa kanila o ipakita na malakas ka pa. Gusto mong iparamdam sa kanila na kayang-kaya mo ang lahat dahil ikaw yung sandata nila financially. Kaya natututo kang magsinungaling. Na kung minsan, kahit may iniinda kang sakit, sumasakit na yung balakang mo, yung balikat mo, yung leeg mo, yung ulo mo, pag may nagtanong sa'yo kung okay ka lang, malamang ang sagot mo, okay ka lang. Na kahit alam mo sa sarili mo na ang hirap-hirap na iniinda mo na yung mga sakit dyan sa katawan mo. Kaya natututo kang magsinungaling, lalo na yung mga magulang mo, kaya natututo kang magsinungaling. Kung isa kang OFW, mang sa malamang natuto ka na rin magsinungaling. Na kung minsan, pag may nagtanong sa'yo kung okay ka lang dyan, kung ano ba yung kinain mo, ang isasagot mo, okay ka lang. Na ang sinasagot mo ay nakakain ka ng masasarap. Pero ang totoo, ang lagi mong ulam ay yung itlog, sardinas at noodles na ayaw mong ipaalam na nagtitipid ka para sa kanila. Dahil nga ikaw yung inaasahan ng buong pamilya, kaya matututo kang magsinungaling. Yan ang masamang epekto kung nag-iisa kang breadwinner sa pamilya. Matututo kang magsinungaling. Kaya naniniwala ako, kung isa kang breadwinner ngayon, malamang sa malamang hirap ka na. Malamang sa malamang pagod ka na. Kaya kung isa kang breadwinner, kailangang isipin mo rin kung ano ba yung tama at ano yung mali. Dapat ka rin magising sa katotohanan na may masamang epekto yung pagiging breadwinner mo. Hindi masamang maging breadwinner kung ikaw lang talaga ang dapat naaasahan. Lalo na kung yung mga bata pa yung mga anak mo o yung magulang mo, wala na talagang kakayahang makakilos. Pero dapat alam mo na may masamang epekto yan sa buhay mo kung isa kang breadwinner. Kaya dapat tansyahin mo yung mga bagay-bagay kung ano yung magiging tama at kung ano yung pwedeng maging mali. Ang kalaban lang natin dito hindi mo malaman yung masamang epekto kung nag-iisa kang breadwinner sa pamilya na hindi mo alam na pwedeng maging problema yung pagiging breadwinner mo, yung pagiging sobra mong pagtulong sa pamilya. Lalo na kung nasa hustong gulang na yung mga yan at lumalaki na yung pamilya mo, pati anak ng anak mo, sa'yo lahat nakaatang ang problema financially. Mga anak ng kapatid mo, sa'yo lahat nakaatang ang problema financially. Kaya malamang sa malamang, mapapabayaan mo yung katawan mo at sarili mong kaligayahan, mapapabayaan mo na rin. At matututo ka na rin magsinungaling kahit hindi ka sinungaling. Kaya pakiramdam mo, lagi kang kapos kahit anong sipag mo. Kaya kung bakit may mga OFW na 3 taon na, 15 years, 20 years na sa pag-abroad, hindi pa rin umuuwi. Malamang sa malamang, naranasan nila yung masamang epekto ng pagiging isang breadwinner sa pamilya. Kaya kung natapos mo ang video na to, kung may kamag-anak ka o kakilalang breadwinner sa pamilya mo, ano nang gagawin mo? Kumilos ka rin. Dapat maging winner ka rin. Dahil yung mga mahal mo sa buhay, pinili nilang maging winner sa buhay. At ikaw din, dalawa lang ang pipiliin mo kung magiging loser ka o magiging winner. Kaya naniniwala ako na pipiliin mo rin maging winner dahil may masamang epekto kung nag-iisa ka lang breadwinner sa pamilya. Kaya kung nagustuhan nyo ang aking video, pakishare naman para maliwanagan at magising sa katotohanan yung mga taong umaasa sa mga taong breadwinner. At comment na rin kayo kung isa kang breadwinner o pagod ka na ba sa buhay. Hanggang sa muli, ako si Ricky Barbatiano. Time is gold. Napakahalaga ng oras. Kaya kailangan mong kumilos habang ikaw ay malakas dahil walang nakakaalam ng oras ng iyong pagwawakas.